everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia. Siyempre, panibagong storya na naman ang ating pagsasaluhan for today's video. Ay, hindi pala panibago. Part 2 pala ng storya natin kahapon. Storya ni Chai. Pero bago ang lahat, nais ko munang bumati sa lahat ng ating mga listeners, viewers, and siyempre sa ating pong mga solid supporters na araw-araw nag-check kung meron tayong upload. Maraming salamat po. Hi ako kay Marvy Montesilio na lagi raw natatabunan yung mensahe niya. Hi Marvy! Mary Grace Gumban, maraming salamat. Hello rin kay Ma'am Judith McGovern. Hi Madam. Zaira Claire Kabundukan, maraming salamat. Gail Easy. Maricel Mina na lagi mong ginagawang background sa iyong pagtatrabaho. Itong ating channel, maraming salamat po. Angelita Villapuerte, Lina Ladeza, thank you so much. Jin 8864, Liza Teves, maraming salamat. Maria Teresa Harrison, thank you so much sa iyo. Christina Sison, Josephina Liza Chen, thank you so much sa iyo. Leticia Amante, maraming salamat. Char Ash or Kiarash, tama po ba? Pearl Jen, maraming salamat. Chazi Chai, hello rin kay Nora Barido Hamandre, God bless you din. Hello rin kay Rosana Crisostomo, Marilyn Castillo Colin Bueno, Gloria Havillonar, maraming salamat. Hello rin kay Sandara Undi, maraming thank you din kay Agnes Amigual. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Valerio Tusipin. Hello rin kay Sally Buma at sa lahat ng ating mga listeners and viewers all over the world and all over the Philippines. Huwag na nating patagalin. Atin na pong dugtungan ang kwento ni Chai dito lamang sa Dear Mama Mia. Mama Mia, nung tinanggal na nga ng estrangherong lalaki ang kanyang face mask at nakita ko na ang kanyang pagmumuka ay gulat na gulat ako. Kinabahan ako, nanlamig ang buong katawan ko. Kahit long hair na siya, kahit may long bigote at makapal din ang bigote niya ay hindi ako maaaring magkamali. Kilalang kilala ko pa rin ang gwapong lalaking ito. Matagal-tagal na rin na hindi kami nagkitang dalawa. And yes, tama po ang hinala ninyo kung ang hula ninyo ay si Pai. Tama po. Si Pai ang kumakarga ngayon sa baby boy ko. So masaya na kayo? Natulala pa ako this time at hindi ko na talaga napansin pa na may tinatanong na pala siya sa akin. Chai? Ikaw yan? Kumusta ka na? Paulit-ulit niyang tanong hanggang sa ako na nga ay kanyang kinalabit. Oh, hi, hello. Sabi ko na may pagkatulala pa rin. Doon pa ako bumalik sa real world, Mama Mia, nung nag-follow up question pa siya. Kumusta ka na? I didn't know na may anak ka na pala. Hindi ako agad nakasagot sa kanyang mga tanong. Nagpa-process pa rin ang utak ko noon sa mga ganap. Sorry na, hindi masyadong matalino ang lola niyo eh. Kaya naman natatagalan sa pagproseso ang utak. Hanggang sa nag-boarding na kami sa plane, ay nakasunod pa rin sa akin ang taong to. Karga-karga pa rin niya kasi ang baby namin na para bang kanya itong anak. Same flight lang pala kami. Ano kayang gagawin niya sa Mindanao? Mama Mia, nakiusap pa siya noon sa seatmate ko na kung pwede ay magpalit sila ng upuan. Buti na lang at pumayag yung katabi ko dapat sa eroplano. Ang ending, kaming tatlo ni Pai at ng baby ko ang magkatabi sa upuan. Para kami tuloy na isang buong pamilya kung titignan kasi siya pa rin ang may hawak ng baby ko that time. Uy, kumusta ka na? Hindi mo naman ako sinasagot sa tanong ko eh. Baby mo ba to o pamangkin mo? Ano bang pakialam mo? At bakit nandito ka? Bigla akong nagsungit sa kanya. Alam mo, masungit ka pa rin ha? Sorry na babe. Can we talk?
Si Fai nga ito dahil Inglesero pa rin. Seryoso ka ba? Mahiya ka nga. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Fai. Grabe ka naman. Ang dami nating dapat na pag-usapan, Chay. Hear me out naman, no? Para siyang tuta nung mga panahon na to, Mama Mia, na nakikiusap sa akin na pakinggan ko ang kaniyang mga paliwanag. Magtigil ka nga. Pwede ba tigil-tigilan mo ko? May asawa na ako at anak ko yang hawak mo. Sabi ko sa kanya, pero hindi ko naman inamin na byuda na ako, Mama Mia. Nagalit talaga ako sa kanya dahil napakakulit niya nung mga panahon na yon. Ang anak ko naman ay parang gustong-gusto pa talagang kinakarga niya. Ayaw ngang magpalagay nito sa kanyang upuan eh. So ang ending, si Fai po ang nag-alaga sa anak ko. Hindi rin naman niya ipinaubaya sa akin ang anak ko dahil kapag kinukuha ako ito mula kay Fai ay umiiyak ito, Mama Mia. Nakakahiya sa ibang pasahero sa flight na yon, kaya hinayaan ko na lamang na siya ang may hawak sa baby ko. Ang ginawa ko para hindi na niya ako kulitin ay nagtulog-tulugan na lang ako the whole flight. Siguro, Mama Mia, nakatulog din talaga ako at nakatulog din naman ang anak ko habang hawak niya. Buti na lang at nakinig din naman itong si Fai sa akin at hindi na niya ako kinulit, lalo pa nung pinikit ko na ang mga mata ko. Matagal-tagal na pala kaming hindi nagkita. Ang huling kita naming dalawa ay cadet pa siya that time. And year 2017 ata yun. Katapusan ng 2017, I'm not really sure. Ilang taon na rin, Mama Mia. Ginost niya ako nung ilang buwan ng 2018 bago nga ako napunta sa Maynila April at bago ko nakilala si Yael. Nagkaasawa na lang ako't lahat at nagkaanak ay wala pa rin akong naging balita kay Fai. And now nabiyuda na ako ng 1 taon, tsaka siya biglang magpapakita at susulpot. Siguro, Mama Mia, may iba talagang plano ang pagkakataon at ang tadhana. After mahigit 1 oras na flight, ay naglanding din ang plane na sinasakyan namin. Ginigising na ako ni Fai kasi dumating na raw kami. Babe, gising na, andito na tayo. Babe pa rin ang tawag niya sa akin na para bang kami pang dalawa. Hindi niya ba naisip na inindyan niya ako ng higit 3 taon? Babe ka dyan? Hindi ako baboy para tawagin mong babe. Mama Mia, to be honest, ay nag-iinis-inisan na lamang ako noon kay Fai. Pero ang totoo ay wala na po akong galit na nararamdaman sa kanya. Wala na akong galit sa nangyari sa relasyon naming dalawa before. Ang iniisip ko na lang ay baka may iba talaga siyang rason kung bakit nangyari yon. Tapos tanggap ko na rin naman noon, Mama Mia, na napakahirap ding i-work out ang long distance relationship. Nagsungit-sungitan lang talaga ako sa kanya dahil wala na akong iba pang paraan na naisip para tigilan niyang pagngungulit sa akin. Ewan ko rin ba kung bakit sa tinagal-tagal ng panahon, bakit bigla siyang nagpapakita sa akin. Pwede naman talaga na wag na kaming magkita, hindi ba? Pwede naman talaga dahil nakapag-move on na ako sa kanya, wala na kaming maging connection pa na kahit na ano. Kung tatanungin niyo ako kung anong naramdaman ko nung bigla kong nakita si Fai, ang naramdaman ko po ay sobrang kaba at panlalamig. So far, wala naman akong naramdaman na spark o kilig, Mama Mia. Kasi naka-move on naman talaga ako kay Fai for good at dahil yon kay Yael. Pero in fairness, gwapo pa rin talaga si Fai. Kahit na umitim siya ng very very light, tapos naging long hair siya at humaba at kumapal din ang kanyang bigote, ay gwapo pa rin siya. Ewan ko kung saan siya galing, kung bakit ganun ang itsura niya. Akala ko, Mama Mia, nung mga panahon na yon ay isa siyang Arabo o di kaya naman ay isang member ng NPA o mga militanteng grupo o di kaya naman ay mga terorista. Sa pagkakaalam ko kasi noon ay nagtitraining siya at gagraduate na siya bilang pulis. Pero Mama Mia, hindi naman pulis ang aurahan niya nung nagkita kami ulit. Habang pababa kami ng eroplano ay todo alalay pa rin talaga si Fai sa akin at karga-karga pa rin niya ang baby ko hanggang sa pagbaba namin.
What's the name of your baby? Tanong niya. Hindi ko sinagot nung una. Babe, anong pangalan nitong baby mo? Plussy or Plus Plus. Yan ang nickname ng baby ko. Ang cute naman ang name ng baby mo. Nasaan ang daddy mo, Plussy? Sure ka bang anak mo to, babe? Parang hindi ka naman nanganak sa itsura mong yan ah. Tignan mo nga ang itsura niyan. Anak ko yan syempre, manang-mana sa akin. Parang di naman. Pwede rin namang maging magkamukha ang magtita, di ba? Pamangkin mo lang ata to eh. Ewan ko sa'yo, Fai. Maniwala ka sa't hindi, wala akong pakialam. Pagdating namin sa arrival area ay nag-antay ako sa aking mga bagahe. Nag-check-in kasi ako ng baggage, Mama Mia. Napakahirap naman talagang bumiyahe ng solo tapos may bata ka pang dala. Buti na lang talaga at nandun si Pai at umalalay sa akin. Although kinabahan ako at inisip ko na sana hindi na lang kami nagkita pa, pero naramdaman ko rin naman na blessing in disguise siya. Hindi naman din siya umalis. Nag-antay din naman siya sa akin na makuha ko lahat ng bagahe ko. Siya rin pala, Mama Mia, ang bumuhat ng aking mga bagahe habang kami ni Plus ay nasa likuran niya lamang at tinuturo ko kung saan doon ang bagahe ko. After few minutes ay natapos na rin siya sa pagkuha ng aming bagahe. Lunch muna tayo, Chay. Nagulat ako dahil tinawag na niya ako sa pangalan ko. Okay, sige, tara. Hindi na ako humindi kasi nga nagugutom na rin ako nung mga panahon na yon. 1 p.m. na po nung nakalabas kami ng airport. Nagtaxi na lang kami dahil hindi naman ako nagpasundo sa pamilya ko. Sa Jerry's Grill kami kumain. At gutom na talaga ako, Mama Mia. Tapos si Plus ay parang gutom na rin kasi lagi nang nag-iingay. Buti na lang talaga at magaling na magaling si Pai pagdating sa anak ko. Kapag kanya itong kinakarga o di kaya inaaliw, ay tumitigil din naman sa pag-iyak ang anak ko at tumatawa sa kanya. Kung titingnan niyo po ay parang mag-ama ang anak ko at si Pai. Pasensya ka na pala kung ganito ang itsura ko, Chay, ha? Galing kasi akong training, kakalabas lang namin. Currently, dito ako nakadestino, by the way. How are you na? I'm good naman, may asawa na ako. Sabi ko sa kanya at pinakita ko pa ang wedding rings ko. Ikaw, kumusta ka na? Nakita ko sa kanyang mukha na para bang nasaktan siya nung pinakita ko sa kanya ang ring ko, Mama Mia. Nag-iba ang kanyang facial expression. I see. Good for you. Ako okay lang ako. Scout Ranger na ako, Chay. Natupad na rin ang pangarap ko dati. After graduation namin, nag-training ako kaagad. Kaya lang, hindi na ako nakapagpaalam sa'yo eh. Mama Mia, nag-SAF pala siya nung graduate siya ng PNP. Nag-training daw siya sa Scout Ranger kaya bigla raw siyang nawala at hindi na nagpakita sa akin. Mama Mia, kaya pala mukhang mouthy na ang itsura niya. Pero gwapo pa rin naman. Gwapong mouthy. Hinanap niya raw ako sa Facebook pero hindi na raw niya ako makita. Nag-new Facebook kasi ako, Mama Mia. Bago na ang pangalan ko kasi apelyedo na ni Yael ang gamit ko dun sa Facebook account kong bago. Lagi siyang may kinukwento sa akin. Shinare niya sa akin lahat ng karanasan niya dun sa training. Ang dami-dami niyang na-share, Mama Mia. Samantalang ako ay tamang pakinig lamang at nag-e-enjoy din naman ako sa mga storya niya. Hanggang sa dumating na ang order namin. Pinakain niya ako at siya muna ang nagpakain kay Plus Plus. Close na close talaga silang dalawa ng anak ko na para bang ang tagal-tagal na nilang magkakilala. Ewan ko kung bakit hindi natakot ang anak ko sa itsura ni Pai. Hindi na po ito basta-bastang lumalapit sa kung kani-kanino. 2 years old na kasi ang anak ko noon, Mama Mia, kaya nangingilala na. Kumain ka na, ako nang bahala kay baby. Sabi ko. Kung pakikinggan mo kami nung mga panahon na yon ay para talaga kaming mag-asawang dalawa. Okay lang, para makakain ka rin ng maayos. Dahil ayaw niyang ibigay sa akin ang anak ko ay nagpatuloy na lang ako sa pagkain.
Tapos siya ay tanong ng tanong sa akin kung nasaan raw ang asawa ko at bakit hindi kami sinundo nito. Sabi ko sa kanya ay nasa malayong lugar ang asawa ko kaya hindi niya kami masundo. Siguro sa isip niya Mama Mia ay OFW ang napangasawa ko. Ang hindi niya alam ay patay na ang asawa ko at biyuda na ako nung mga panahon na yun. Ang dami pa naming napag-usapan ni Fai. Siya talaga ang parang punong abala sa mga stories habang ako ay sumasagot lamang kapag tinatanong niya ako. Hindi ako nag-share sa kanya tungkol sa buhay ko kapag hindi niya ako tinatanong. Siya naman kahit hindi ko siya tinatanong tungkol sa kanyang status ay nag-share siya sa akin Mama Mia. According to him, mula nung mawala ang communication namin ay hindi raw siya nagkaroon ng panibagong girlfriend. Kasi para raw sa kanya, hindi naman kami naghiwalay dalawa. Kami pa raw. Hindi daw siya pwedeng maghanap ng iba kasi baka nag-aantay daw ako sa kanya. Puro trabaho lang daw talaga ang ginawa niya. Ang dami daw nagrereto sa kanya ng kung sino-sinong babae pero wala raw ni isa sa mga babaeng yon ang in-entertain niya. Naramdaman ko naman Mama Mia na totoo yung sinasabi ni Pai. Ang totoo niyan Mama Mia ay parang ako pang may kasalanan kung bakit hindi ko siya inantay nung mga panahon na yon. Ang unfair mo naman Chay, bakit hindi mo man lang ako nahintay? Tanong niya na parang naiiyak na. Malay ko ba, Fai? Isa pa, past is past. Nakapag-move on na ako, Fai. Don't worry, I have nothing against you. At hindi rin naman ako nagsisi na naging parte ka ng buhay ko. Grateful pa nga ako eh. Look at me now. Meron na akong anak. Gwapong anak. Wala rin akong galit sa'yo, Fai. Siguro hanggang doon na lang talaga ang chapter nating dalawa sa buhay ng isa't isa. Huminga siya ng malalim. Grabe, tiniis ko lahat sa trainings. Ni minsan, hindi ako tumingin sa ibang babae. Uy, Fai naman, napaka-drama mo. Stop na, Fai. Please, be happy na lang sa akin at magiging happy din ako para sa'yo. Nagpapaka-sad boy pa rin ang itsura niya nung mga panahon na yon habang magkausap kaming dalawa Mama Mia. Pero okay lang Chay, at least nagkita tayo ulit. Mukhang masaya ka na rin naman sa husband mo. Pwede ba tayong maging friends? Sure, why not? Ikaw pa ba? Let's be friends. Friends? Sabi ko sa kanya sabay abot ng kamay ko. Friends. At nag-shake hands kaming dalawa. Pakilala mo naman ako sa husband mo, kikilatisin ko lang. In your dreams, sabi ko. Nahihiya ka siguro ano? Siguro mas pogi pa rin ako dun sa napangasawa mo. Hindi ako nakasagot Mama Mia dahil totoo rin naman na mas pogi pa rin naman si Pai kaysa kay Yael. Kung pisikal na itsura ang pag-uusapan ay walang-wala si Yael sa itsura ni Pai. Pagkatapos naming kumain ay nag-antay na rin kami ng taxi sa labas. Hindi talaga kami iniwan ni Pai hanggang sa makasakay na nga kami. Bago pa umalis yung taxi Mama Mia, ay humirit pa talaga siya ng yakap sa akin at kay Plus Plus na sobrang higpit. Naramdaman ko na habang magkayakap kaming dalawa ay panay ang hinga niya ng malalim. Para bang meron pa siyang something na gustong sabihin sa akin pero pinipigilan niya lang ang sarili niya. Samantalang ako nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay parang naramdaman ko na sumikip ang dibdib ko. Parang ramdam ko na hindi siya naging masaya. Hindi niya lang pinahalata sa akin. Nag-kiss pa talaga siya sa anak ko na para bang siya ang ama nito. Pero wala na akong magagawa, nangyari na ang nangyari. Nakabalik na ako ng bahay at balik sa normal na naman ang buhay ko. Balik sa trabaho. Bisibisihan ako noon sa mga conference. May event kasi sa City Hall. Mostly kapag may event na related sa tourism Mama Mia, ang team talaga namin ang laging nag-host. Minsan ako pa talaga ang ginagawang speaker sa mga conferences o di kaya ay host. Enjoy rin naman ako sa trabaho ko Mama Mia. Nitong mga panahon na to ay nag-aantay na pala ako ng resulta sa board exam ko. Nakalimutan kong sabihin na nag-take pala ako ng board exam. MedTech Licensure Examination kasi MedTech naman ang kursong kinuha ko.
Nag-retake ulit ako bago ako umuwi sa Mindanao for good. Nung mga panahon ng una kong take, Mama Mia, ay hindi po ako nakapasa. Siguro dahil stress na stress ako nung mga panahon na yon. Paglabas ng result ay tuwang-tuwa ako dahil finally, registered medtech na talaga ako. Sayang at wala si Yael. Sayang dahil hindi apelyido ni Yael ang ginamit ko nung mga panahon na yon. Pero I'm sure kapag nandun siya o kapag nandun pa siya nung nilalabas ang resulta, alam kong magtatatalon nito sa sobrang tuwa. Umuwi ako sa bahay at masayang masaya ako. Nakipag-celebrate kami ni na Lola at bumili ako ng ice cream at lechon manok. Ganun lang talaga kasimple ang buhay namin sa Mindanao pero masaya naman. Pagkatapos naming mag-dinner ay binuksan ko ang Facebook ko at napakarami naman talagang greetings. By the way, Mama Mia, ang ginagamit kong apelyido sa Facebook ay yung kay Yael. Pero sa mga IDs ko ay yung maiden name ko pa po dahil hindi pa po ako nakapagpalit mula nung nakapag-asawa ako. Sino ang makakarelate dyan na hindi agad pinapalitan yung apelyido at hindi agad nagpapalit ng mga IDs kapag nakapag-asawa? Mahirap kasi talaga dito sa Pilipinas ang magpalit ng IDs, Mama Mia. Nag-resign ako sa trabaho ko matapos kong mapasa ang licensure examination for medtech. Nag-apply ako sa ospital na malapit lang din sa amin. Actually, 2 hospital po ang pinag-applyan ko. Kung sino ang unang tatawag, yun ang una kong tatanggapin. Ganun naman talaga kapag nag-a-apply ng trabaho gaya ng pag-a-apply ko noon sa Maynila bilang isang admin staff. Luckily, Mama Mia, ay ang unang tumawag sa akin ay ang pinaka-well-known na ospital sa aming lugar. Natanggap ako sa trabahong pinag-a-applyan ko. Hindi ako nag-expect na tatawagan ako, Mama Mia, kasi ang in-expect ko ay yung mas maliit na ospital. Kasi wala naman akong karanasan sa pagiging medtech, di ba? Kung kailan meron na akong job offer ay tsaka pa tumawag yung isang ospital. Mama Mia, pinili ko pa rin yung unang tumawag sa akin. Kaya yon, nag-start na ako. Finally, field ko na talaga, tinapos ko na talagang kurso ang pinagtatrabahuan ko. Kaya inspired ako, Mama Mia. Excited akong pumasok. Kasi yun naman talaga ang gusto kong gawin, Mama Mia. Yun ang gusto kong workplace sa loob ng lab. Okay naman talaga ang workplace ko. Naging malapit rin sa akin ang iba kong mga katrabaho in just a few days na nagtatrabaho ako doon. Wala akong toxic na colleagues kaya na-enjoy ko ang trabaho ko. As in, okay na okay ang lahat. #feeling blessed talaga ako nung mga panahon na yon. One day, may pa-event po na kasali ang aming hospital na pinagtatrabahuan. Medical mission po yun somewhere lang din sa aming syudad. Isa po ako sa mga pinadala doon sa medical mission na yon, Mama Mia. Gustong-gusto ko rin naman talaga ang mga ganitong uri ng mga pa-event dahil pakiramdam ko ay marami akong natutulungan at marami din akong taong bago na nakakasalamuha. 3 days po ang event na yon. So 3 days po na dun talaga ako sa may bukiring parte ng city namin. Hindi ko talaga in-expect, Mama Mia, na napakalayo pala ng lugar na yon. Ang totoo, hindi ko nga alam na may nag-e-exist palang ganong uri ng lugar sa aming syudad. I heard mula sa mga kasamahan ko, Mama Mia, na napakadami daw NPA sa lugar na yon. Medyo natakot po ako nung mga panahon na yon. Diyos ko, ang sarap sanang mag-back out pero pagpunta namin doon, ang sinabi sa amin ay may mag-e-escort din naman sa amin na mga SAF troopers. So medyo kumalma ako, Mama Mia, kasi meron palang po protekta sa amin kung sakali man at marami din naman kaming mga kasamahan. Grabe ang dasal ko nung mga panahon na yun na sana nga walang inkwentro na mangyayari. Sana nga wala kaming makita na NPA. Hindi pa ako ready noon na sumunod kay Yael. Yes, nung bagong pagkapamatay pa lang ng asawa ko ay winish ko na sana susunod ako pero ngayon ay ayoko na po. Gusto ko pa pong maalagaan ang anak ko at gusto ko pa po siyang makitang ikasal at magkaroon ng pamilya.
After ng ilang oras ng biyahe namin ay nakarating din naman kami sa mismong location. Mama Mia, ang mahirap lang doon ay wala talagang ka-signal-signal sa lugar na yon. Kahit data ay wala. Meron namang konting signal na makakapag-send ka ng text pero kailangan mo pang hanapin. Kailangan mo pang umakyat sa mataas na puno ng kahoy para lang makontak ang mga mahal mo sa buhay. Paano ko ngayon kukontakin ang anak ko? Ayun, welcome kami ng mga tao doon. Napakarami talaga nila. Marami ang nag-speech sa pagsisimula ng medical mission na yon. Mga personnel na mga magpa-partners dun sa event na yon. Nagulat na lamang ako, Mama Mia, dahil may nakita ako. Isa sa mga nagsalita doon ay walang iba kundi si Pai. Nakalimutan ko na nga na Scout Ranger na pala siya. So, ibig sabihin, doon talaga siya sa mga bukiring bahagi na assign. Hindi ko na talaga naalala na siya mismo pala ang nagsabi sa akin na doon siya na destino. Para talaga akong baliw habang nagsispeech siya. Kasi pakiramdam ko ay sa akin siya nakatitig. Hindi ako assuming, Mama Mia. Kasi nga, nakita ko talaga na nakatitig siya sa akin. Paano ko nalaman na sa akin siya nakatitig? Alangan ako rin naman ay tumitingin at tumititig din sa kanya. Ewan ko, Mama Mia. Kapag tumitingin ako sa kanya, ay nakikita kong nakatitig talaga siya sa akin habang nagpe-pep talk doon sa mga tao. Pagkatapos ng speech niya, ay nagulat ako dahil yung silbing nag-host ay nagtawag kung meron ba raw kaming spokesperson sa aming team. Ang mga kasamahan ko, Mama Mia, ay ako talaga ang tinuro nila kasi nga ako yung pinakabata dun sa grupo. Wala akong nagawa, nanginginig ang mga tuhod ko nung mga panahon na yon dahil lumapit sa akin si Pai at may sinabi pa siya sa akin. Miss, tawag niya sa akin pati apelyido ko. Punta ka po dito sa front, ma'am. Gusto nilang marinig ang boses mo. Sabi niya sa akin habang nakasmile. In fairness naman kay Pai ay naka-clean cut na siya nung mga panahon na yon. Nakapag-shave na rin siya ng kanyang bigote. Hindi na siya mukhang mouthy. Snappy na siya kung titignan sa suot niyang uniform at naka-full gear pa talaga. Gwapong-gwapo kung tutuusin. Bumalik ang kanyang itsura, Mama Mia. Bumalik yung lightness ng kanyang kutis compared nung nagkita kami dun sa airport na napakatand niya. Ako naman, yung mga kasamahan ko, para pong nilagyan ng sili ang mga katawan. Inihatid pa talaga nila ako dun sa may stage. Pagkatapos ay tinutukso-tukso pa nila kami kung bakit daw magkakilala kaming dalawa ni Pai. Bakit daw kilala ako ni Pai? Mama Mia, tinanong pa nila ako kung may history daw ba kami nung gwapong ranger na yon. Please naman, wala nang ungkatan ng past. Sabi ko nun sa utak ko. Go girl! Kaya mo yan! Ako, para ka namang just now eh. Diba, ang galing-galing mo ngang magsalita. Tapos napakagwapo ni sir, oh. Sige na, bilisan mo na. Kunin mo na agad ang opportunity na to. Diyos ko Lord, Mama Mia, wala talaga akong kakampi nung mga panahon na yon dahil parang lahat ng kasamahan ko ay nag-team up sa panunukso sa akin. Kaya yon, napilitan akong pumunta sa my front, Mama Mia. Bakit ganito? Bakit may pa-speech pa na hindi ko man lang alam at parang gulatan naman talaga ang pa-speech na ito. Kinakabahan ako, Mama Mia. Hindi sa bago sa akin ang pag-speech dahil nararanasan ko na rin naman ito mula sa previous kong trabaho. Pero ang kaba na nararamdaman ko ay dahil sa presensya ni Pai. Parang kinakabahan ang puso ko. Bago ako magsimulang magsalita ay humirit pa talaga si Pai at Mama Mia, nag-explain pa siya kahit na wala namang nagtatanong. Sinabi pa niya dun sa mic na magkakilala daw kami noong kadet pa siya. Mas lalo tuloy nagduda ang mga kasamaan ko sa trabaho. Mas lalo silang na-curious tungkol sa nakaraan namin ni Pai. Agad ko namang tinignan ng masama si Pai sa aking mga mata, sign na pinapatigil ko na siya.
Mama Mia, wala talaga akong pakialam kung makita pa kami ng mga tao sa tinginan ko na yon dahil mas gusto ko nang tapusin niya ang pagsasalita niya kesa mas lalo pang lumala ang panunukso sa amin. Noong nag-umpisa na ako magsalita ay nagpakilala ako. Tapos talagang dinugtungan ko ang apelyedo ni Yael para matapos na ang mga panunukso sa akin ng ibang tao. Narinig talaga ng ibang tao na may asawa na pala ako. May iba pa nga na nagsasabi na may asawa na pala si ma'am. Sayang, bagay pa naman sila ni sir. Natapos akong magsalita at yun na nga, pagkatapos noon ay tapos na rin ang munting program na yon. Kanya-kanya na kami ng hakot sa aming mga dalang gamit na nandun pa rin sa sasakyan ng mga staff na siyang nag-escort sa amin. Tumutulong din ako sa pagbubuhat, Mama Mia. Mga gamot na nasa loob ng karton. Kahit medyo mabigat yung iba ay pinilit ko talagang buhatin kasi gusto kong panindigan yung pagiging alpha female ko. Talagang nakipag-agawan pa ako sa isa sa mga staff na nag-escort sa amin na itago na lang natin sa pangalang Joshua. Joshua kasi may resemblance po ang mukha nila ni Joshua Garcia. Ma'am, akin na yan ma'am. Naku, mapapagod ka pa. Sabi niya, sayang ang beauty mo. Marami naman kaming bubuhat niyan eh. Nakipag-igawan pa talaga ako dahil sabi ko kayang-kaya ko naman. Maliit na bagay yun para sa isang alpha female na katulad ko. Talagang nag-agawan kami dun sa isang karton at hindi ko na namalayan na lumapit na pala si Pai sa amin. At siya na mismo ang kumuha sa karton ngayon. Grabe, sumisigaw at tumitili talaga ang mga kasamahan ko na tinutukso na naman kaming dalawa. Ibaba nyo yan, ako na. Bok, ako na bahala dyan. Sabi niya dun kay Joshua. Ay, sorry sir. Gusto ko lang namang tulungan si ma'am. Sige na, ako nang bahala dyan. Kunin nyo na lang yung ibang boxes doon. Sabi niya at tinuro pa yung ibang mga dala namin. Wala akong nagawa kundi umalis na lang ako noon at pumunta ako dun sa mga kasamahan ko, Mama Mia, para tumulong sa paglalagay ng mga gamit namin at pag-aayos ng mga ito. Ilang sandali pa ay nag-umpisa na ang matindi naming pagtatrabaho. After lunch kami nagsimula noon, Mama Mia. Kanya-kanya na kami ng task. Ako yung na-assign sa bloodletting at napakadali lang naman talaga nun sa akin. Hindi naman po sa pagmamayabang pero pambato po ako noon, Mama Mia, dahil napakagaling ko pong kumuha ng dugo mula nung college days. Ang una ko pong kinuhanan ng dugo ay yung nagsisilbing leader nila dun sa lugar na yon. Nailang talaga ako, Mama Mia, kasi si Pai ay lapit ng lapit dun sa leader na yon at nag-uusap pa talaga silang dalawa. Nakikinig na lang ako. Mag-donate ka na, sir. Alam mo, napakagaan ng mga kamay ni ma'am. Wala ka talagang maramdamang sakit. Hindi pareho nung unang nagpakuha ako ng dugo. Sumakit talaga yung braso ko. Sabi nung leader sa lugar na yon. Sige, ako ang susunod sa'yo. Susubukan natin yung galing ni ma'am. Tinignan ko siya ng masama. Sinabihan ko pa siya na bakit sumasali pa siya ang trabaho niya doon ay ang magbantay sa paligid. Para siyang baliw nung mga panahon na yon, Mama Mia, na kung nasaan ako ay sunod ng sunod na parang aso. Kung hindi maghahatid ng snack ay magbibigay ng tubig. Talagang napansin kami ng mga kasamahan namin. Kasi etong aking kasamahan, Mama Mia, ay nakita niya na parang nilalandi ako nitong si Pai. Sir, magdo-donate ka rin ba? Nako, dyan ka lang kay ma'am ha. Napakagaling niya. Sabi nito na tinuro ako at ngumiti pa talaga ng nakakaloko. Pwede ba tumigil kayo? Kaya nga, mas lalong umaandar yung kapilyuhan ng lalaking yan dahil sinasabayan nyo naman. Sabi ko. Sa galit ko, Mama Mia, ay medyo nakakawala talaga ng focus sa pagtatrabaho yon. Ang sungit mo talaga sa akin. Habang dun sa ibang SAF troopers, todo smile ka, todo pagpapakyut ka. Kala ko ba may asawa ka na? Pwede ba tumigil ka, Pai? Alam mo, baka ubusin ko yung dugo mo, sabi ko sabay draw ng kaniyang dugo.
Nagulat siya, Mama Mia, dahil tinusok ko agad yung 16 gauge na needle. Gulat na gulat siya. Nanahimik siya, Mama Mia. Pakiramdam ko noon ay nakaganti ako kahit papaano. Medyo marami-rami rin ang tao doon at matagal kaming natapos. Almost 6 p.m. na. Kahit bukirin yon, Mama Mia, ay saya naman dahil marami ang nakatira doon. Malaki-laki siguro yung tribe na nandoon. Ang sarap pa ng simoy ng hangin, napakalamig at napaka-presko. Hindi mo na kailangan ng electric fan o aircon kasi natural talaga na malamig sa lugar na yon. Namiss ko tuloy ang anak ko dahil wala kaming signal doon. Hindi ako mapakali kaya ayon, nagtanong ako sa ibang scout rangers doon. Umuwi na kasi yung SAF troopers, Mama Mia. Babalik na raw sila kinabukasan at magdadala ng iba pang gamot at e-escortan yung mga doctor at nurses na susunod sa event na yon. Mga sir, may signal po ba yung cellphone nyo? Wala kasi akong signal eh. Baka pwedeng maki-hotspot. Agad sumagot yung kasamahan ni Pai. Smart ka ba, Ma'am, o Globe? Globe at TM lang ata dito ang may signal eh. Pero kailangan mo pang pumunta doon sa medyo malayo para makakuha ka ng signal. Gabi na. Magpasama ka na lang. Doon kay sir, sabi niya at sinabi ang apelyido ni Pai. Siya lang bang mag-isa ang pupunta doon, sir? Tanong ko. Pwede ba sigurong mang-estorbo? Gusto ko lang talagang makipag-usap sa anak ko eh. Mama Mia, kinapalan ko na talaga ang mukha ko nung mga panahon na yon. Dumating bigla si Pai dahil narinig niya pala ang pag-uusap namin nung kasamahan niya. Anong maipaglilingkod ko sa iyo, ma'am? Tanong niya sa akin. Magpapatulong sana akong makahanap ng signal. Wala kasing signal ang smart dito eh. Good girl ako nung mga panahon na yon dahil may kailangan ako. Kailangan kong kausapin ang anak ko. Sakto, paalis ako. Sumama ka na lang sa akin. But before that, ka muna. Suotin mo muna yung pajama mo. Bossy ang boses niya nung mga panahon na yon. Naka-short lang kasi ako nung mga time na yon, Mama Mia. Short ang ginamit ko habang nagjo-duty noon. Hindi ko napansin, Mama Mia, na nung mag-boyfriend at girlfriend pa pala kami ni Pai ay ayaw na ayaw niya talagang lumalabas akong naka-short. Kaya yon, dali-dali akong nagbihis, nag-jogger pants ako tapos nagsuot ng hoodie. Umalis din kami kaagad ni Pai, Mama Mia, para makabalik kami kaagad sa quarters. Mga 7:30 p.m. ata yung umalis kami. Akala ko ay maglalakad lang kami pero nagulat na lang ako nung pinasakay niya ako sa motor niya. Medyo mataas pa naman yung height ng motor niya. Yung bang CRF ba yun? Talagang nahirapan akong umakyat doon. Mama Mia, may pagkapandak kasi talaga ako. Hindi talaga pwedeng hindi ako humawak kay Pai para makaakyat ako sa motor niya. Kaya yun, umalis kami. Akala ko malapit lang, pero medyo nag 30 minutes na ata ay hindi pa kami nakakarating sa aming pupuntahan. Mabilis pa naman ang pagpapatakbo niya, kaya napapahawak tuloy ako sa kanyang likuran at sa kanyang bewang dahil ewan ko kung sinasadya niya yung biglaang pagbe-brake at napapasubsob ako sa likuran niya. Yakapin mo ko, humawak ka, wrap your arms sa waist ko. Napilitan tuloy ako kaysa naman mahulog ako doon, alam ko namang walang sasalo sa akin. Okay lang sana kung sasaluhin ako ni Pai. Sabi ko nun sa utak ko. Ano bang nangyayari sa'yo siya? Parang lumalandi ka ata eh. Saway ng utak ko. Pagkatapos ng 45 minutes na biyahe ay nakarating din kami. Medyo malayo pala yun. Sabi nung kasamahan ni Pai ay malapit lang daw. Pwedeng malakad. Paano malalakad yung 45 minutes na motor drive? Mama Mia, pakiramdam ko ay parang nasa sentro ata kami ng lugar na yon at nagka-signal na rin sa wakas ang cellphone ko. Dali-dali akong nag-on ng data ko para matawagan ng tita ko na siyang nag-aalaga sa baby ko. Buti na lang at online at gising pa ang tita ko noon at gising pa rin ang anak ko.
Kaya ayun, sabi ng tita ko ay umiiyak daw dahil hinahanap ako. Grabing lambing ang ginawa ko sa anak ko para kumalma siya. Biglang lumapit si Pai, Mama Mia. Ewan ko, napaka-feeling niya, taghay siya sa anak ko. Yung anak ko naman ay napakabilis na tinitigan talaga ang cellphone. Pagsabi ni Pai sa kanya ng fist bomb, ay tumigil sa pag-iyak ang anak ko at nakipag-fist bomb ito kay Pai. I'm sure na nagulat ang tita ko kung bakit biglang sumulpot si Pai nung mga panahon na yon. Hindi na lang ako nagkwento, Mama Mia, dahil kailangan na rin naming bumalik ni Pai sa bukirin para hindi kami masyadong gabihin. Kumalma na rin ang anak ko kasi nag-remind sa kanya si Pai. Sabi ni Pai, ipapasyal daw niya ang anak ko kapag naging good boy ito. Matalino pa naman ang anak ko, Mama Mia. Napakadaling makaintindi. Kaya ayon, thanks to Pai, ay naging maayos na rin kausap ang anak ko. Habang si Pai nung mga panahon na yon ay tumawag din sa parents niya, kaya nag-antay na lang din ako na matapos siya. Habang may kausap siya ay nakita ko po ang isang magbabalot. Medyo natatakam ako sa balot nung mga panahon na yon. Inantay ko talaga si Pai na matapos kasi bubudulin ko siya sa balot. Wala kasi akong dalang pera nung mga panahon na yun, Mama Mia. Habang nakipag-video call sa kanyang pamilya ay nagulat ako dahil bigla niya akong sinali doon. Na-meet ko na po dati ang pamilya niya. Mga mababait po ang kanyang pamilya, unlike dun sa in-laws ko. Masayang-masaya ang papa ni Pai nung sa wakas ay magkasama na raw ulit kami ng anak niya. Etong si Pai, Mama Mia, ay napahiya talaga ako dahil nakipagdramahan pa siya sa papa niya. Nag-go with the flow na lang ako para matapos agad yon. Pagkatapos nun, ay talagang kinurot-kurot ko siya nung binaba na niya ang tawag. Uy, ano yun ha? Hindi ba nila alam na matagal na tayong tapos? Sabi ko. Hindi, syempre. Hindi ko rin sinabi kasi na may asawa ka na. Alam mo, botong-boto pa rin sa'yo ang family ko. Kaya ayoko silang malungkot eh. Sobrang tuwa nila nung nakita kanila. Kaya hindi ko na sinabi. Basta next time sabihin mo na ang totoo ha. Baka kasi kung ano pang isipin nila. Pagkatapos noon ay sinabihan ko siya na gusto kong kumain ng balot kaya pumunta kami doon sa may stall. Sabi ko kay Pai, Mama Mia, na kailangan niyang kumain ng balot dahil mas makakatulong ito sa pag-recover niya mula sa pagdo-donate niya ng dugo. Ang totoo, Mama Mia, ay hindi talaga sanay si Pai na kakain ng balot. Libre mo ba? Kakain ako. Oo, pero pautang muna. Doon na sa quarters ako magbabayad kasi nandun ang pera ko eh. Bigla siyang nangamot sa kanyang ulo. Nag-order kami ng 5 balot. Miss na miss ko nang kumain ng balot, Mama Mia, kasi sa Maynila po, hindi masarap ang balot doon. Iba talaga ang balot sa probinsya. Binigay ko kay Pai ang 2. Ayaw sana siya, Mama Mia. Uy, isa lang sa akin. Sige na, kumain ka na. Balot yan. Balot lang yan. Wala yan sa mga trainings mo sa pagiging scout ranger. Lalaki ka ba talaga? Bakit hindi ka kumakain ng balot? Sabi ko sa kanya. O sige, kakainin ko tong 2 pero ibibigay mo sa akin ang Facebook mo. Talagang may kapalit pa? Ha? Ako na nga magbabayad dyan. Alangan, wala nang libre sa panahon ngayon. Pwede namang hindi ako kumain dyan kung ayaw mo. May iba na lang. May asawa na kasi ako tapos kukunin mo pa ang Facebook ko? Bakit? Kala ko ba friends tayo? Kaya pumayag na lang ako, Mama Mia. Alangan naman makikipag-negotiate pa ako sa kanya, 'di ba? Naubos nga niya ang 2 balot at nasarapan din naman siya dito. Nagpa-take out na lang ako para sa mga kasamahan ni Pai at sa mga co-workers ko rin. After noon ay bumalik na kami sa quarters. Late na talaga kaming nakabalik at lumamig na yung balot. Ewan ba, etong si Pai, malakas naman yung pagpapatakbo niya pero nung pabalik na kami ay para kaming sumali sa isang prosesyon. Around 10 PM na ata kami nakarating sa quarters. Kaya ayon, yung balot na dala-dala ko, kahit na malamig ay kinain pa rin naman ng mga kasamahan ko.
Syempre agad kaming sinalubong ng chismis ng mga kasabahan ko, Mama Mia. Napuno ako ng mga tanong like kung saan kami pumunta ni Sir, meron raw ba kaming pass, bakit kami magkakilala. At dahil nga narinig sila ni Pai, Mama Mia, ay si Pai na mismo ang sumagot na ako raw ang totga niya dahil may asawa na raw ako. Kaya agad kumalat ang chismis na yon. Day 2 sa medical mission ay busy kami. Napansin kong wala si Pai nung araw na yon. Sabi ng mga kasamahan niya ay pumunta daw sa region. That's what I heard mula sa kanyang mga kasamahan. Hindi naman ako nagtanong at hindi rin naman ako nag-usisa kung nasan siya. Pero para bang bukal sa loob na sabihin ng mga kasamahan ni Pai sa akin kung nasaan siya. Nung lunch break na ay lumapit sa akin si Joshua. Kumusta yung lakad niyo kagabi ni Sir, ma'am? Nakontak mo ba yung anak mo? Oo sir, nakontak ko. Ang layo pala ng lugar na yun. Sabi ng mga kasamahan niyo malapit lang tapos nalalakad lang. Ano bang malayo, ma'am? Nandyan lang naman Sabi niya at tinuro niya sa akin sa bungad yung location. Ha? Bakit ang layo ng biyahe namin kagabi? 45 minutes ata yun. San ba kayo napunta, ma'am? Sagot naman ni Joshua. Siguro sa sentro kaya pala may dala kayong balot. Maliw talaga tong si Pai na isahan ako. Sabi ko sa isip ko, Mama Mia. Hayaan mo na lang yun si Sir, ma'am. Baka yun talaga ang paraan niya para makasama ka niya ng mas matagal-tagal. Pasensyahan mo na lang yun, sabi pa nila. Eto talagang si Pai lagot to kapag bumalik siya. May pabigay-bigay pa ako sa kanya ng Facebook ko, niloloko lang pala niya ako. Nung malaman ng lahat na malayo ang biniyahe namin ni Pai nung gabing yon, ay napuno na naman ako ng tuksuhan, Mama Mia. Ako na naman ang naging pulutan ng chismis. Bandang hapon, kung kailan wala nang masyadong tao, ay biglang dumating si Pai na may mga kasamahan. Nakasakay ang mga ito sa bongo type na sasakyan, Mama Mia. At nakita ko siya na parang ang dami-dami niyang dugo. 5 ata sila at Mama Mia pare-pareho silang sugatan. May disgrasya raw kasi malapit sa location namin. Wala raw ambulance doon kaya dinala na lang doon sa aming medical mission. Dahil sa disgrasyang yun, kaya sila nagkanda sugat-sugat. Isa si Pai sa mga hindi masyadong nasugatan at gasgas lamang ang natamo. Samantalang yung 3 niyang kasamahan, Mama Mia, ay medyo grabe ang mga sugat kaya kailangan silang dalhin sa ospital. Agad silang ginamot ng mga doktor na available noon at nurses. Tulong-tulong na lang kami, Mama Mia. Bigla akong tinawag ni Doc kasi hindi raw maganda ang pagkakaturok ng nurse at pagkakalagay niya ng IV o dextrose kay Pai. Nahirapan daw humanap yung nurse ng ugat. Kaya ayun, Mama Mia, ako ang napili nilang magturok. Ako ang napili nilang mag-assist dun sa nurse dahil natataranta ito nung makakita na ng dugo. Mga intern pa pala yung mga nurses na kasamahan nila ni Doc, Mama Mia. Kaya tumulong na lang kami ng mga kasamahan ko. Nalagyan namin ng swero yung ibang mga pasyente. Kawawa, Mama Mia. Kawawa sila dahil nakita kong talagang mahapdi yung mga sugat nila. Matapos kong i-dextrose yung iba ay lumapit ako kay Pai. Syempre worried ako sa kanya as a friend. Ako ang nag-volunteer na ayusin yung mga sugat niya. Kasi mas prioritize nung mga doktor yung mas malala ang mga sugat. Puro gasgas lang naman sa may siko at saka sa may balikat itong si Pai. Kaya yun nilinis ko na ang mga sugat niya. Hindi ko na lang din nilagyan ng bandage kasi gusto ko na makahinga yung kanyang sugat para mas madali itong matuyo at mas madali itong maghilom. San ka ba kasi galing? Ba't nasangkot ka sa vehicle accident? Pabalik na ako dito nung mangyari yung aksidente.
Binangga ako ng habal. Mabagal lang naman ang takbo ko kaya konti lang ang sugat ko. Sila yung mas grumabe at malala ata ang impact sa kanila. Habang busy kami sa pag-uusap, Mama Mia, ay hindi namin napansin na nakikinig na pala sa amin yung iba naming mga kasamahan, pati na rin yung mga doctors and nurses. Napahiya tuloy ako. Para kang may girlfriend dyan, sir, na pinapagalitan ka. Sabi nung ibang doctor na siyang ikinatili ng iba naming kasamahan. Thank you pala kagabi, Pai, ha? Sabi ko, sabay abot ng bayad ko dun sa binili naming balot. Hindi ko na lang siya inaway pa tungkol sa pagdala niya sa akin sa malayong lugar na yon, Mama Mia, na may malapit palang may signal. Kasi ayoko nang humaba pa ang usapan. Yaan mo na, treat ko na yon. Ganito na lang, let me buy you a meal, sabi niya. Ano? Bakit? Anong reason? Pa-thank you ko sa'yo for this. Kaya nag-yes na lang ako, Mama Mia, kasi may mga marites na naman sa paligid namin. Dinala na yung ibang sugatan dun sa ospital matapos na malagyan ng pasiunang lunas. Nung day 3 namin ay busy pa rin kami. Last day na kasi namin dun sa medical mission na yon. Kinabukasan ay babalik na kami sa syudad. Si Pai, Mama Mia, ay umandar na naman ang pagiging OA niya to the nth level. Kasi inutusan pa niya ang mga kasama niya na sabihin daw sa akin na may masakit daw sa kanya at papupuntahin daw ako dun sa kwarto niya. Sabi ko may mga nurses naman kaya dun siya magpagamot. Buti na lang at umalis na lang din yung kasamahan niya. Pagkatapos ng mahabang araw na yun, Mama Mia, ay nagkaroon po ng pabudol fight para dun sa mga taong nakisali dun sa medical mission na yun. Ang saya-saya ng lahat. Picture-picture kaming lahat para remembrance daw sa medical mission na naganap. Nakipag-selfie pa si Pai sa akin na akala mo talaga ay artista ako. Sabi pa niya, i-upload daw niya sa kanyang Facebook bilang remembrance sa araw na yon. Nagulat na lamang ako dahil nakita ko sa kanyang lock screen ay yung picture pa namin noon nung kami pa, nung cadet pa siya. Wala siguro talagang planong mag-move on itong si Pai. May pasabi-sabi pa siyang friends na nalalaman. Thanks sa selfie, babe. I-accept mo ko, ha? Mama Mia, na-close na nung mga panahon na yon ng mga kasamahan ko itong si Pai. Kami ni Pai, walang kami, pero lagi pa rin kaming nag-aaway. Lagi pa rin kaming nagkakadiskusyonan. At nung dinner na yon, pagkatapos noon ay natulog na rin naman kaming lahat dahil kinabukasan ay maaga pa kaming aalis. Buti na lang at nakatulog din ako kaagad, Mama Mia. Siguro sa sobrang pagod na rin na naramdaman ko sa 3 araw na magkasunod-sunod na medical mission. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Na-enjoy ko ang pagkakape dun sa bukid. Coffee is life talaga ako, lalo pa kapag night shift ako, Mama Mia. Kailangan na kailangan ko ng kape. 8 a.m. na yon ay nagpicture-picture ulit kaming lahat dun sa may bandang may banner para remembrance bago kami umuwi. Sakto naman pagka 9 a.m. ay lumarga na kami. Nakakapagod yung biyahe. Pero nabawi ko rin naman dahil pagdating ko sa bahay ay agad sumalubong sa akin ang napakamadaldal ko ng anak. Natulog ako pagkatapos kong kumain dahil bukas na bukas ay balik duty na ako. Tapos graveyard shift pa talaga, Mama Mia. Bago ako nagnap ay nakita akong may unknown number na tumatawag sa akin. Hindi po ako sumasagot ng mga unknown numbers, Mama Mia, kaya tinext ko siya. Sino ka ba? Ano bang kailangan mo? Disturbo ka? Sabi ko. Hindi ito nag-reply pero panay pa rin ang tawag kaya pinatayan ko na lang ng cellphone. Bahala ka dyan, hindi ako magre-reply at matutulog ako ng matiwasay. Pagising ko ay may natanggap akong text message mula sa unknown number na yon. Dinner tayo, ma'am. Take care, ha? Sino ba tong tao na to? Wala naman akong binigyan ng cellphone number ko. Imposible naman na isa ito sa mga kasamahan ni Pai. Kinabukasan, Mama Mia, back to normal na ako at balik na sa duty ko sa ospital. Text pa rin ng text yung unknown number. Pa-mysterious effect na para bang true.
Habang nasa duty ako ay tumawag yung guard dahil sabi nito ay may nagpadala raw ng kape for me. Pumunta ako sa may lobby, Mama Mia, at napamura talaga ako dahil pati workmates ko ay may pakape. Bonggang-bongga naman. Kuya, kanino to galing? Tanong ko sa guard. Ewan ko ma'am, di ko naman kilala pinadeliver lang yan. Tapos Mama Mia, may natanggap na naman akong text mula doon sa unknown number na yon. Pero hindi pa rin talaga ako nagre-reply. Nagmamatigas pa rin ako. Hanggang sa hindi na rin ito nagparamdam. Mga 2 weeks na hindi siya nagpaparamdam nung bigla itong nagparamdam ulit. Not through text pero tumawag na talaga ito sa akin. Sa sobrang inis ko, Mama Mia, ay sinagot ko na ito. Hello, sino ka ba talaga? Nagsasalita sa kabilang linya pero wala akong marinig at wala akong maintindihan dahil parang puro hangin po ang naririnig ko. Tapos para bang nakasakay sa motor yung tumatawag. Hello ako ng hello, Mama Mia. Meron akong konting naririnig na parang pamilyar na boses. Kaya dahil doon, Mama Mia, ay nagkaroon ako ng hunch na baka si Pai siguro yung tumatawag. Pero dahil nga nagbebisaya ito habang nagtitext sa akin, wrong grammar nga lang pero naisip kong hindi siguro ito si Pai. Si Pai kasi hindi siya fluent magbisaya. Naiintindihan niya yung mga basic pero hindi po siya nakakapagsalita. Days and weeks pass by, text pa rin ng text yung unknown number. Sinave ko yung unknown number dahil talagang natutuwa naman ako kapag nagbabasa ako ng text messages niya. I mean, nung humor niya. One day, palabas na ako noon sa trabaho, galing graveyard shift. 7 a.m. yun at gulat na gulat ako, Mama Mia, dahil may isang gwapong nag-aantay sa akin sa may lobby. Walang iba kundi si Pai. Good morning, Chai. Almusal muna tayo. Uy, anong ginagawa mo dito? Surprised? Diba I told you before I owe you a meal, remember? Natagalan nga lang kasi busy ako sa trabaho. I won't take no for an answer, ha? O sige, sabi mo Bilisan mo na at baka matagalan pa tayo, antok na ako. Agad kaming umalis sa ospital, Mama Mia, at agad din kaming nagbiyahe. Hindi kasi nagmotor noon si Pai, nagcar siya kasi nasa city siya. Kumain kami sa may McDo dahil maagang maaga pa noon at wala pang bukas na restaurant. Habang nag-aantay kami ng aming order ay busy na siya sa kaniyang cellphone na para bang may ka-textmate. Ayon, parang may tinawagan siya, Mama Mia. Gulat na gulat ako dahil biglang nag-ring ang cellphone ko. Pagtingin ko sa phone ko, ay nakita kong may text na pumasok. Eto na naman tong baliw na to, nagpapapansin. Nagulat ako dahil bigla niyang inagaw ang cellphone ko. Ay salamat, legit pala. Akala ko hindi ikaw yung ka-text ko Teka nga, ikaw ba yung nagte-text sa akin? Excuse me, hindi ako mahilig makipag-textmate. That's not my thing. Sabi niya at tumawa ko, Mama Mia. At talagang ayaw mo pang umamin sabi ko. Pero ilang saglit pa ay umamin din naman siya, Mama Mia. Hanggang sa dumating na nga yung order namin ay kumain na kami dahil sabi ko antok na ako. Gutom na gutom ako tapos antok pa, Mama Mia. Tahimik lamang ako habang kumakain ang pagkain ko. Biglang nagsalita si Pai. Hindi ba magagalit ang asawa mo kung ihahatid kita later sa inyo? Hindi, kasi we're friends lang naman, 'di ba? Tapos isa pa, nasa malayo naman ang asawa ko. Nitong mga panahon na to ay hindi ko pa rin naaamin sa kaniyang katotohanan na byuda na ako, Mama Mia. Kasi nga ayokong makarinig o makapansin na naaawa sa akin ng ibang tao. Walang may alam, kundi yung mga iilan sa malalapit kong kaibigan tungkol sa katotohanan na patay na po ang asawa ko. At isa pa, wala rin akong balak na pumasok sa loob ng isang relasyon. Naisip ko kasi, Mama Mia, kapag sinasabi ko sa ibang tao na nagkaka-interes sa akin na may asawa na ako, ay sila na mismo ang lumalayo.
Kapag may nag-a-attempt na manligaw ay binabara ko agad at sinasabi kong meron na akong asawa kasi nga ayoko mag-entertain ng suitors. Masaya na ako at contented na ako sa buhay namin ng anak ko. Isa pa, nag-promise din ako kay Yael, Mama Mia, na siya na ang huling lalaki sa buhay ko, na wala nang makakapalit sa kanya kahit sinong Poncio Pilato pa ito. Kaya ayon, after namin kumain ay nag-take out si Pai ng Happy Meal para sa anak ko. Present daw niya dahil nag-promise daw siya sa anak ko na kapag nagpapaka-good boy ito ay may reward ito sa kanya. Sana all na lang talaga. Pagkatapos na makuha ang pa-take out ay agad kaming umalis at umuwi ng bahay. Sinalubong naman din agad ako ng anak ko pero hindi siya sa akin yumakap. As always, Mama Mia, lagi ko siyang nare-remind na kapag galing ako sa trabaho, bawal siyang yumakap o humalik sa akin kasi nga galing akong ospital. Hindi ko alam kung ano ang mga nasasagap kong germs at bakterya mula doon. Masayang-masaya ang anak ko lalo pa nung nakita niya si Pai. Nagulat nga ang lola, tita at tito ko, Mama Mia, kung bakit nandun si Pai. Good morning po la, tito, tita. Long time no see po. Sabi niya sabay mano sa mga ito. Oh iho, butit na padaan ka dito. Opo la, dito po ako na-assign. Sagot naman ni Pai. Siya nga po pala, Mama Mia, nung kami pa ni Pai ay nakilala rin niya ang mga magulang pati na rin ang mga kapamilya ko through video call. Nagtsikahan sila samantalang ako ay busy na noon sa pag-aayos ng sarili ko at pag-aayos rin ng anak ko ng sunod sa akin dahil gusto na ngang yumakap. Pagkatapos kong mag-half bath at masiguradong wala nang kung anumang bakterya na nadala ko mula sa ospital, ay pinakain ko na ang aking anak. Si Pai naman ay hindi na rin nagtagal dahil kailangan pa niyang mag-report dun sa region. Ang sabi ng lola ko ay sinabi daw ni Pai sa kanya na dadalaw ito ulit next time kapag off na niya. Nanligaw ba ulit sa'yo si Pai, ha, iha? Tanong ni lola. Hindi la. Ang alam niya, may asawa na ako. Oh, hindi mo ba sinabi sa kanya na malaya ka na? Alam mo, napakaganda nilang tignan ng baby mo. Baka kayo talagang tinadhana sa isa't isa. Kapag nanligaw yun sa'yo, sagutin mo agad ha. Alam mo, napakahirap ng makahanap ng lalaking kagaya niya sa panahon ngayon. Medyo nabulunan pa ako ng sarili kong laway, Mama Mia. Lola talaga, baka multuhin pa ako ng asawa ko niyan. Magkaibigan lang kami ni Pai, Lola. Respeto na lang dahil sa aming mga nakaraan. Alangan namang magkipagmatigasan pa ako sa kanya, 'di ba? Wala na rin naman 'yon, natapos na 'yon. Ganun ba? Di ikaw ang bahala. Basta ang sa akin lang naman ay paalala na kailangan din ng anak mo ng tatayong ama sa kanya. Hindi ko na lang pinansin ang sinabing yun ng lola ko. Okay naman ang takbo ng buhay ko, Mama Mia. Work, bahay ako palagi. Pero minsan ay gumagala din tulad ng pagsisimba at syempre pakikipag-bonding sa anak ko. Lagi pa rin nagtitext si Pai sa akin para na itong baliw at tanga. The more na nire-remind ko siyang may asawa na ako ay parang mas lalo ata siyang nangungulit sa akin. Text ng text. Gaya ng, hayaan mo na lang ako na ganito hanggang sa mawala ang feelings ko sa'yo. 'Di ba? Parang baliw. May one time, Mama Mia, ay pinasukan talaga ng kung anong demonyo ang utak ko. Tapos nasampulan ko talaga ng pagiging maldita ko itong si Pai. Ewan ko ba kung bakit biglang umandar yung pagiging strict ako nung panahon na yon. Napansin nga ito ng isa sa mga kaibigan ko sa trabaho na si Gian. Relax ka lang, te. Ang init-init naman ang ulo mo. Ano bang problema? Wala naman. Wala lang talaga ako sa mood. By the way, si Gian po pala ang pinaka-close ko sa department namin. Siguro dahil magka-age kami, kaya mas nagkakaintindihan kaming dalawa. Alam mo, kumusta na yun si Mr. Ranger? Kumusta na kayong dalawa? Ano bang kumusta kaming dalawa? Wala naman kami. Friends lang naman kami. Pero alam mo ba, te, napakakulit niya. Halatang halata talaga na walang girlfriend at ako lang ang kinukulit.
Sana magka-girlfriend na yun, no? Para hindi naman ako kinukulit lagi. Alam mo, te, kung ako sa'yo, nako, papatulan ko na yun, baka maunahan ka pa. Alam mo, yummy at nam-nam naman si sir, di ba? Kung hindi mo palang siya ex, nako, baka ginawa ko na ang lahat para sa akin siya manligaw. Akla ka, sa'yo na. Alam mo, ayoko na ng men in uniform, te. Nakaka-stress yung mga yun. Kaya nga sa engineer ako napadpad, di ba? Sabi ko. Naku, wag kang magsalita ng patapos. Baka nasa scout ranger talaga ang forever mo. Alam mo ba, nangangamoy comeback kayong dalawa. Ewan ko sa'yo, ang landi mo. Basta ako ayoko na. Kung gusto ka, sa'yo na. Basta wala nang makakapalit kay Yael dito sa puso ko. Period. Alam mo, te, feeling ko, kakainin mo rin lahat ng mga sinasabi mo ngayon. Teka nga, bakit hindi mo pa sinasabi kay sir na biyuda ka na? Bakit kailangan pa ba? Alangan, oo. Paano ka ba makakapag-move on sa next stage ng buhay mo kung nakastuck ka pa rin sa nakaraan? Wala akong plano, Gian. Basta okay na ako na friends na lang kaming dalawa ni Pai. Matapos ang usapan namin na yun ni Gian ay narealize ko, Mama Mia, na napaka-harsh ko pala kay Pai. Wala naman siyang ibang ginawa at pinaramdam sa akin. Tapos nag-overthink ako na what if malaman niyang byuda na ako. Teka nga, bakit ba bothered ako sa mga ganon? Bumalik ako sa trabaho ko kaysa naman mag-isip pa ng kung ano-ano. Another week has passed at nagulat na lamang ako nung may bisita ulit ako. Biglang sumulpot si Pai sa mismong bahay namin. Nag-aya siya na lilibot daw kami. Gagala daw kami at pumayag naman na raw ang lola ko. Ititreat daw niya kaming dalawa ng anak ko. Kaya hindi na ako nakahindi, Mama Mia, kasi nakakahiya naman at baka pagalitan pa ako ng lola ko. Botong-boto pa naman ito kay Pai. Ipapasyal natin si Plus Plus, babe. Mama Mia, habang binibihisan ko noon si Plus Plus ay sinabi niya yun bigla. Pwede ba tigilan mo na yung pagbe-babe mo sa akin? Baka marinig tayo ng lola ko. Sorry na. We need to talk pala, Chay. Hindi na ako nagsalita pa doon at hindi ko tinanong kung anong pag-uusapan namin. Nagkunwari ako na walang narinig. Pagkatapos kong mabihisan ng anak ko ay umalis na rin kaming tatlo. Para talaga kaming family kong titignan. Hands-on na hands-on si Pai sa anak ko, parang si Yael dati. Nag-mall kaming tatlo, si Pai ang tagatulak ng stroller ng anak ko. Tapos kapag meron po kaming nakakasalubong, ay biglang itong nagsasabi na ang gwapo-gwapo raw ng anak ko at manas sa ama nito. Maski ako, Mama Mia, kung titignan ko, kapag magkasama si Pai at ang anak ko ay parang siya ang ama nito. Parang nagiging magkamukha na silang dalawa sa closeness nila. Pati nga skin complexion ay halos magkapareho na sila. Kaya naman yung mga hindi nakakakilala sa akin ay aakalain talaga na si Pai ang asawa ko at ito ang ama ng anak ko. Etong si Pai, Mama Mia, ay talagang atat na makipag-usap. Sakto naman natulog si Plus sa car seat. Malayo-layo na ang napuntahan namin para lang makapag-usap kaming dalawa. Pinatigil niya yung sasakyan sa harap ng isang dagat. Mama Mia, ang sarap-sarap pa rin ang tulog ng anak ko noon at dito talaga kami nagkaroon ng moment ni Pai. You know what, Chay? 7 years na tayong magkakilala. 7 years na kitang minamahal. Almost 3 years o mahigit pa ata na naging tayo. Wala pa rin nagbago. It has always been you. Ano ka ba? Confession ba to? Tanong ko. Kinda. Inglesero pa rin talaga siya simula nung naging kami. There's one thing I want to confess to you, Chay. Ano naman yun? Kinakabahan ako sa'yo, Pai eh. Ang seryoso-seryoso ng mukha mo. Liligawan kita ulit. Ano? May asawa na ako. Hindi pa ako tapos magsalita pero bigla siyang sumingit. I know, may asawa ka na.
I already know na byuda ka na rin. Nalaman ko after nating magkita sa airport. Mama Mia, hindi ko talaga alam at hindi ako handa dun sa confession niya na yon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nung mga panahon na yon at para akong napahiya. Yun bang feeling na nag-cheat ka tapos nahuli ka? Parang ganun ang naramdaman ko. Paano? Tanong ko. Secret, you know I have my connections, sabi niya. Hoy, abuse of power ka sir ha? Baka ginamitan mo na ako ng Power Ranger mo. Tawang-tawa naman siya. Sorry ma'am, but I'm eager to win you back. I'm sorry kung anong nangyari dun sa asawa mo. I know napakaaga pa Chay, pero whether you like it or not, liligawan talaga kita. Hindi ako nakasagot Mama Mia. Sasagot pa ba ako? Sabi niya whether I like it or not eh. So kung papayag ako o hindi, manliligaw pa rin talaga siya sa akin. Yung gusto pa rin niya, ang susundin niya. Mama Mia, matigas talaga ang ulo nitong si Pai. Matapos naming mag-usap doon ay umuwi na rin kami. At simula nga noon ay mas lalo pang nagparamdam si Pai sa akin. Araw-araw siyang nakikipag-text, nakikipagtawagan o di kaya'y nakikipag-video call sa akin. Lagi rin siyang pumupunta sa bahay at umaakyat ng ligaw. Hindi na rin naman nagtatanong ang lola ko pati na rin ang tsuhin at tiyahin ko. Para bang nag-aantay na lang sila na ako ang mag-share sa kanila. Grabe yung effort ni Pai, pati baby ko ay parang nililigawan din niya. Na-appreciate ko naman lahat ng efforts ni Mama Mia. Pakiramdam ko nga Mama Mia ay parang lumalambot na rin ulit ang puso ko sa kanya. Pero ang dami ko pa ring mga haka-haka at pag-aalinlangan sa puso ko. Kasi nga byuda na ako Mama Mia eh. Naisip kong deserve ni Pai yung babaeng walang sabit. Yung babaeng kanyang-kanya lang talaga. Basta ang dami-dami kong issues nung mga panahon na yon. Minsan ay parang naging sala sa init at sala sa lamig na rin ako kay Pai. Nanlalamig ako bigla-bigla ng walang dahilan. Pero si Pai napakahaba din ng pasensya niya sa akin. Hindi niya ako pinilit, willing daw siyang mag-antay. No pressure raw. Believe naman talaga ako sa fighting spirit niya. Basta ganun ang naging routine naming dalawa. Mama Mia, lumipas ang panahon at dumating na naman ang undas. Pupunta na naman kami ng anak ko pa Maynila para bisitahin si Yael. Timing naman yung passes ni Pai dahil uuwi din daw siya ng Maynila pero hindi kami nagkasabay dalawa. November 1 and 2 yung pagbisita namin ng anak ko dun sa pinaglibingan ng ama niya. Biglang tumawag at nakapag-video call si Pai Mama Mia nung second day ng visit namin kay Yael, November 2 yun. Sabi niya Mama Mia, gusto raw niyang sumunod sa amin dahil gusto rin daw niyang makilala si Yael. Kaya ayun, pumayag na lang din ako kasi I think it's time rin naman na mapakilala ko siya sa asawa ko. Ilang sandali pa ay dumating nga si Pai. Nung time na yun, Mama Mia, buong family ni Yael ang nandun. Hiyang-hiya talaga ako kasi yung itsura nila nung nakita nila si Pai ay gulat na gulat. Parang nabasa ko sa mga facial expression nila, Mama Mia, na eto, nakikipag-boyfriend na ako, lumalandi na wala pang 2 years mula nung mawala ang anak nila. Pinakilala ko si Pai sa pamilya ni Yael bilang kaibigan ko, Mama Mia. Kabahala na kung nakikipagplastikan lang yung mga yon. Tanggap ko naman talaga na kailanman ay hindi ako welcome sa pamilya nila. Kaya ayun, after few hours, Pai decided na aalis na siguro kami doon. Siguro nga naramdaman din niya ang tensyon between me and the family of my husband. Kaya ayun, formal kaming nagpaalam. Pumayag din naman ang mga magulang ni Yael. Umalis na rin kami dahil gusto ni Pai Mama Mia na dadalhin kami ng anak ko dun sa pamilya niya. Nakakahiya talaga Mama Mia kaya nag-insist ako na sana dun na lang kami sa hotel tatambay ng anak ko. Pero dahil pala desisyon nitong si Pai ay wala talaga akong nagawa. Nakapag-check out kami sa hotel ng Ura-Urada at dinala niya kami ng anak ko sa bahay ng mga magulang niya. Kabang-kaba talaga ako dahil ilang taon na rin na hindi ko nakita ang kanyang mga magulang at mga kapatid.
Nag-overthink pa ako nun, Mama Mia, kasi ang sabi ni Pai ay alam daw ng mga magulang niya ang tungkol sa tunay kong status na byuda na ako. Mama Mia, hindi ako mapakali nung mga panahon na yon. Ang lamig-lamig ng mga kamay ko habang bumabiyahe kami papunta sa bahay nila. Dasal ako ng dasal na sana nga ma-traffic kami para naman matagalan ang pagdating namin sa mansyon ni Pai. Pagdating namin ay agad kaming winelcome ng buong pamilya niya. Nagmano ako kay tito at tita sa mga magulang niya. Pati anak ko ay napakabilis din namang magmano sa mga ito. Na-enjoy at natuwa sila sa anak ko dahil napaka-good boy daw nito. Pati mga kapatid ni Pai ay naging masaya, Mama Mia, dahil nakabalik daw ako sa kanila after how many years. 4 nga palang magkakapatid si Pai. Meron siyang kuya na eldest nila na nasa PNP din pero sa airbase unit. Sumunod si Pai pagkatapos yung dalawa niyang kapatid na mga babae. Retired teacher ang mami ni Pai, retired police officer naman ang daddy niya. Dalaga pa ang dalawa niyang mga kapatid. Yung isa ay FA, Mama Mia, tapos yung bunso ay PNP cadet din. Nung araw na yun, Mama Mia, ang bunso lang nilang kapatid ang wala nung mga panahon na yun kasi nandun sa academy. Habang nagdi-dinner kami ay parang na-hot seat talaga ako ng daddy ni Pai. Kailan mo pakakasalan tong binata namin, anak? Anak ang tawag nila sa akin simula nung naging kami ni Pai, Mama Mia. Nataranta talaga ako dahil may Q&A portion pala para sa akin. Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Kulang na lang ay tinudurin ko yung sabaw ng bulalo sa sobrang kaba ko. Hindi pa nga nakakapag-propose si Pai eh. Alam mo, masyado ka naman, Daddy. Huwag mo namang minamadali yung mga bata. Nape-pressure tuloy si Chai. Pasensya ka na, Chai, ha? Sabi naman ng mommy ni Pai. Si Pai nung mga panahon na yon ay ngiti-ngiti lang at hindi ko alam kung bakit parang hindi niya ako binak-upan. Nabisi siya sa kanyang pagkain at sa pag-aalaga ng anak ko. Simula noong nakipag-usap at simula nung sinabi ni Pai sa akin na liligawan niya ako, Mama Mia, ay kinakarir niya talaga ang pagiging ama sa anak ko. Napakaswerte naman talaga ng anak ko, kahit na maaga siyang nawalan ng ama, ay may binigay din sa kanya ang kapalaran na father figure sa katauhan ni Pai. Mama Mia, dagdag mo pa talaga na napakabait naman talaga ng pamilya ni Pai sa akin. Welcome nila ulit ako and this time kasama na ang anak ko. Sinabi pa nilang welcome to our family. With a teary-eyed talaga ako nung sinabi yon ni tita na mami ni Pai. Hindi ko po yun na-experience sa in-laws ko. Kasi nung bago pa kami ni Yael hanggang sa mamatay na lang siya, kailanman ay hindi ko napansin na parang tinuring ako ng in-laws ko na kanilang tunay na kapamilya. After nung dinner ay pinapasok kami ni Pai sa kwarto niya. Etong si Tito, Mama Mia, nagbiro pa talaga na sa iisang kwarto na lang daw kaming dalawa ni Pai. Total, dun din naman daw ang punta namin. Buti na raw yung nasasanay na kaming dalawa ni Pai. Na-awkward tuloy ako lalo, Mama Mia. Buti na lang talaga at nandun ng anak ko. Pero nung gabing yun ay talagang nahirapan ako sa pagtulog. Naninibago ako at namamahay. I mean, hindi ko naman first time na makasama sa kwarto si Pai. Pero awkward talaga, Mama Mia, dahil pakiramdam ko nung mga panahon na yon ay nagtataksil ako sa sarili kong asawa. Tapos idagdag mo pa talaga na tinutukso-tukso kami ng pamilya ni Pai. Pero deep inside, aaminin ko na may mga 1/4 din naman akong kilig na naramdaman. Darling, tara na dun sa kwarto, matulog na tayo. Tulog na si baby, oh. Nasa sofa kami nung mga panahon na to at nanigas naman talaga ako sa sinabi niya. Tumahimik ka nga dyan, Pai. Darling mong mukha mo. Dapat masanay ka na, darling. Dito na rin naman ang ending natin eh. Bilib na bilib talaga ako sa fighting spirit ng lalaking to. Sigurado kaya siya na sasagutin ko siya? Alanganin pa akong sumugal ulit nung mga panahon na yon. Nakatulog ako sa sofa kasi nasa room silang dalawa ni Plus at magkatabi sila sa kama.
Kahit king size naman yung kama ni Pai ay hindi talaga ako tumabi sa kanila. Nagulat na lamang ako nung nagising ako ng madaling araw ay nasa loob na ako ng kwarto niya. Nasa gitna naming dalawang anak ko. Wala na talaga akong lusot nung mga panahon na yon. Kinabukasan ay nag-aya ang mga magulang ni Pai na mag-mall daw kami. Wala yung eldest ni na Pai kasi on duty ito, pati ring isa yung teacher ay naka-duty kasi FA po ito sa isang malaking airlines company ng Pilipinas. So, kaming 5 lang ang nagkaka-bonding. Nag-bonding kami nung araw na yon kasi sa susunod na araw ay flight na namin. Sabay kami ni Pai na uuwi ng Mindanao. Nirebook niya yung flight niya para magkasabay daw kami. Habang nasa mall kami ay napakabait talaga ng mga magulang ni Pai. Hindi talaga nagbago ang treatment nila sa akin simula nung naging kami ni Pai noon. Mas lalo pa silang bumait, Mama Mia. Napakaswerte talaga ng magiging daughter at son-in-law ng mga ito dahil hindi po sila katulad ng ibang mga magulang na kumukontra sa love life ng anak. Nak, huwag ka nang magtito at tita sa amin. Call us mommy and daddy para masanay ka na, okay? Napipi ako nung mga panahon na yon. Nalilito ako kung mag-oo ba ako o hindi. Ang ginawa ko ay tumango-tango na lamang ako. Mahal na mahal talaga ako nila na para bang anak nila. Mami La at Daddy Lo nga ang gusto nilang ipatawag sa kanila ng anak ko. Grateful talaga ako sa mga magulang ni Pai, Mama Mia. Pinag-shopping pa nila ang anak ko. Baby, pumili ka ng mga gusto mo ha. Daddy Lo will buy everything you like. Sabi ng mami ni Pai. Namili tuloy ang anak ko, Mama Mia. Pero limited edition. Limited edition yung pinipili niya. Ewan ko ba tong anak ko? Napakagaling pumili ng mga mamahalin talaga. Bilib na bilib din ang parents ni Pai sa anak ko. Kaya ayon, ang dami pa rin nilang binili para sa kanya. Gustong gusto din talaga ng mga magulang ni Pai na bilhan ang anak ko. Sabi nila wala pa raw kasi silang sarili nilang apo, Mama Mia. Kaya spoiled na spoiled tuloy ang anak ko. After sa shopping ay kumain kami. As usual, si Pai pa rin ang nagpapakain sa anak ko na para bang mag-ama talaga silang dalawa. Ang swerte-swerte naman ng anak ko, ang dami-daming nagmamahal sa kanya. After naming kumain ay umuwi na rin kami sa bahay. Pagod na ang anak ko kaya nakatulog agad ito at tumabi ito kina tito at tita sa mga magulang ni Pai. Kaming dalawa ni Pai ang nasa front seat kasi si Pai po ang nagdadrive. Wala talaga akong ibang masabi noon sa parents ni Pai kundi puro thank you. Naiyak pa ako, Mama Mia, habang nagpapasalamat ako sa kanila. Sobra-sobra talaga ang pagmamahal at pagtrato nila ni Pai sa akin. Nagpasalamat din ang mami ni Pai sa akin dahil tinitiis ko raw ang pagiging matigas at pasaway nitong si Pai. Grabe ka naman sa akin, Mi. Di naman ako ganun kapasaway ah. Sabat ni Pai sa usapan namin. Basta kami we are so happy na kasama ulit natin itong si Chai. Sabi ng daddy ni Pai. Kaya ikaw anak, ayusin mo to ha. Dapat sa next nyong balik may good news na kayo. Sabi nito referring to Pai. Dad, si Chai naman ang makakapag-desisyon yan eh. Teka nga, sino bang gustong sumama sa amin bukas? Bibisitahin namin sa sementeryo yung asawa ni Chai. Napakapala desisyon talaga nitong si Pai, Mama Mia. Akala ko kami lang ang dadalaw kay Yael. Pero sumama ang mga magulang ni Pai pati na rin yung kanyang dalawang kapatid. At dahil nga, Mama Mia, hindi ko pa nakilala formally si Pai kay Yael. Kasi nung sumunod ito sa amin nung nakaraang araw ay kasama namin ang buong pamilya ni Yael. Kaya dun ko siya pinakilala. Mama Mia, ang gusto kasi ni Pai ay makilala niya talaga si Yael bago pa ang flight namin. Kinilig ako sa part na siya pa talaga ang nag-initiate dun sa idea na yon. Nirespeto talaga niya kung anong meron sa amin ni Yael. Napaka-supportive din naman ng pamilya ni Pai sa kanya at ramdam ko talaga ang pagmamahal nila sa amin. Napaka-genuine. Kaya yun, bumisit kami dun sa sementeryo at sa wakas ay nasolo din namin si Yael.
And there, pinakilala ko na si Yael kay Pai at sa pamilya nito. The next month, Mama Mia, December yon at second death anniversary ni Yael. Pero bago kami bumalik sa Maynila ay celebrate muna namin ang third birthday ng anak ko. Pagkatapos noon ay nagbonding kami kasama ang pamilya ni Pai. Kinabukasan maaga ang flight namin. The night before our flight, Mama Mia, ay nasa room na kami nito ni Pai habang tulog na tulog ang anak ko. Ang bilis ng panahon, darling, no? Andyan na naman siya sa pagdadarling niya kahit hindi ko pa siya sinasagot. Oo nga, nung last year, nagkita tayo sa airport and now magkasabay na naman tayo. Napaka-ironic, no? Sabi ko. Kailan mo ba ako sasagutin, darling? Hindi ako handa sa tanong niya na yon, Mama Mia. First time kasi simula nung nanligaw siya sa akin na tinanong niya ako doon. To be honest, Pai, I don't know yet. Parang hesitant pa rin kasi ako, Mama Mia. Don't get me wrong, Pai, ha? I appreciate naman lahat ng efforts mo. Pero alanganin pa talaga ako eh. Sabi ko. What's bothering you ba? I'm willing to wait naman, darling. Huwag mo lang i-pressure yung sarili mo tungkol dito. I was just asking. I'm sorry. Sabi niya sabay halik sa noo ko. Thank you for understanding, Pai. You're way too good for me talaga. I feel like hindi kita deserve. You and your family deserve someone better, Pai. Someone na hindi biyuda. Someone na hindi second hand. Look, Chai, sabi niya. Seryosong-seryoso siya nito, Mama Mia, at niyuyug-yug pa talaga niya ang balikat ko. Seryoso ako sa iyo, darling. Pure ang intentions ko sa inyong dalawa ng anak mo. Willing akong tumayong ama sa kanya. Tanggap kita, the whole you. Kahit may lahi pa kayong kriminal, aswang, mangkukulam o kung ano pa yan, tatanggapin kita dahil mahal kita. Kung worried ka sa sasabihin ng iba, please stop that. Wala akong pake sa sasabihan nila. All I want is you, na maging tayo ulit. Kung feeling mo durug na durug ka pa rin, bubuuin kita ulit. I will do everything for you. Ganyan kita kamahal. Never nagbago ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa rin talaga hanggang ngayon, Chai. Nashock ako sa mga sinasabi niya, Mama Mia. Somehow, may point din naman siya, pero wala talaga. Hindi mawala-wala ang hesitations ko. Ewan ko. Bahala na kung tatawagin niyo akong OA o kung ano pa man. Basta yun ang naramdaman ko nung mga panahon na yun. Parang natatakot ako na pumasok ulit sa relasyon, na mag-commit ulit. Natatakot ako na baka maramdaman ko ulit yung mga naramdaman ko dati kay Yael bago siya mawala. Mama Mia, natatakot ako na maramdaman ko kay Pai yung pagkaka-fall out of love ko noon sa asawa ko. Kasi Pai deserves more than that. Grabe naman itong takot na nararamdaman ng sender natin. Well, Chai, hindi namin ma-judge yung takot mo kasi ikaw naman ang nakakaramdam yan. Alam kong excited ang lahat para sa katapusan ng kwento nitong si Chai. Magiging silang dalawa kaya ni Pai habang buhay? Nako po, bukas na bukas ay ating bibigyan ng finale itong kwentong ito. Medyo mahaba po ang kwento, kaya pasensya na kayo kung umabot tayo sa third part. Pero masasabi ko naman na worth it talaga itong kwentong ito, okay? So, kayo dyan na nakikinig ngayon, please like and share this video. Huwag niyong kakalimutan na kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa channel natin, click nyo na rin yung subscribe button. Pagkatapos ay click nyo na rin yung notification bell para nanonotify kayo sa tuwing may ina-upload tayong bago dito sa ating channel. At huwag niyong kakalimutan na kung may sarili kayong kwento ng buhay, sino bang wala? Lahat naman tayo ay may sariling kwento, di ba? May kanya-kanya tayo ng kwento, kanya-kanya ng struggles at kung ano-ano pa. Kaya share nyo na yan sa amin. Huwag na kayong mag-hesitate pa. Email lamang at mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you so much for listening and thank you so much ay hindi nyo pagsiskip ng ads. Ako pong muli ang inyong Mama Mia hanggang bukas. Magandang araw po sa inyong lahat.